However, in my part, ito reaction ko lang to, lahat ng maririnig ninyo sa akin is based on my own experience. So hello guys, welcome back to my channel. It's SBTV, Standoutista TV. And right now, magkakaroon po tayo ng reaction. So, sa napanood ko po na video, actually, I'm so alarmed earlier nung ako po ay nanonood ng isang YouTube channel. I won't mention the name of the channel, di ba? Nung vlogger, it's because yung content po is nagluto at nagpakain po sa inmates. Wala namang problema doon, no? So, because it's an act of generosity. Naniniwala ako doon na dapat tumutulong tayo sa mga tao. And nagkasalaman or hindi, dapat tinutulungan natin. Sabi nga sa Bible, love your enemy, right? And I just want to do a reaction on that. It's because it's so alarming. And doon sa nakita ko rin, nag-check ako ng mga comments. Parang naging superhero yung vlogger. Which is okay naman din. Wala akong problema doon kung nagmukha siyang superhero. However, in my part, ito reaction ko lang to, lahat ng maririnig ninyo sa akin is based on my own experience and based on my own reaction. Kasi nandun na tayo, gusto natin tumulong. Number one, generosity is good. Okay ang magiging mapagbigay ka. Pero yung pagbibigay mo is intentionally ipapakita mo sa tao, sa lahat ng tao. It's your motive, di ba? Kung gusto mo sumikat, kung gusto mong makilala, kung gusto mong kumita ng pera, it's because you're in YouTube, di ba? Pagka ikaw maraming pera, madali ka lang magkaroon ng production. Katulad nung vlogger na yun, marami na siyang pera, may production na siya. So manpower nandoon. Means to help nandoon na. Diba? And sana, ayun, suggestion ko lang, I don't know, diba, kung makarating sa kanya to or kayong manonood nito is ayon ba kayo or sang-ayon ba kayo sa sinasabi ko. It's because, again, we have our own definition of helping people, and nakakalungkot lang, it's because yung other side nung generosity or nung pagbibigay, other side or other party is parang nakalimutan, or hindi lang parang nakalimutan, talaga nakalimutan. And doon sa mga comments, sa comment section, nakita ko na yun nga, bibigyan ko kayo ng mga halimbawa. Ito. Yan. Papakita ko pa ito. At ito. Tatlo lang yung kinuha ko. Pero yung pinaka main point nung comment is, yun nga, napakabait ng vlogger, act of service, act of generosity, which is good for me. Okay? Number 2 is, yung pangalawang comment, nakita ako na dinamay pa si Lord. Nagbanggit ba ng Bible verse? Yung pangatlo, the same thing. Superhero, yung vlogger, is because nagpakain ng inmates. Again, guys, I'm telling this not to condemn anyone. Pero, I'm doing this para sa mga vloggers. Minsan tayong mga vloggers, gagawa lang tayo ng content for the sake na kumita. Number 1 naman talaga yun eh. For the sake na dumami ang views, dumami ang subscribers. Pero sana makita naman natin yung other side ng ginagawa natin. Like ako, nag-decide ako na bumalik sa pag-YouTube
It's not easy. It's because pagka sa YouTube ka, 'di ba? Yung personal life mo pwedeng madamay, yung mga bagay na dapat hidden, naka-private, pwedeng open, 'di ba? And that's why ginawa ko tong reaction video na to. It's because meron po akong kinuhang lupa. Binabayaran ko po siya ngayon. And that is 3 years to pay. And yung may-ari po ng lupa, yung binilhan ko po, not an accident na makilala ko siya. Nagsaserve siya sa church. And then nagkwentuhan kami about mga crimes, mga unfair justice, 'di ba? Dito sa Pilipinas. Kasi dito sa Pilipinas, mang-rape ka, pumatay ka, buhay ka pa rin eh. 'Di ba? I heard sa ibang bansa pagka pumatay ka, papatayin ka rin. 'Di ba? I don't know. Pwede kayo mag-comment down below kung nakaka-relate kayo sa akin. Yung batas nito sa Pilipinas sobrang gaan. That's why yung mga inosente, yung mga walang laban, yung 'di ba? Yung biktima is patay or naiiwanan ng sama ng loob, hirap ng loob. It's because nawalan sila ng ari-arian, nawalan sila ng mahal sa buhay, nawalan sila ng pag-asa sa buhay, at iba nga nagpapakamatay na rin dahil doon sa nawala sa kanila, dahil sa krimen na ginawa nung mga tao against them. Right? Again, dito sa Pilipinas, pagka rapin yung anak mo or rapin ka, kung babae ka, kukulong. Rapin ka, ang pinakamasakit kung patayin ka, yun yung nakakalungkot. Kasi pagka pinatay, lahat ng pinaghirapan ng pamilya ng biktima doon sa pinatay, baliwala lahat yun. Tapos, yung pumatay, yung salarin, nandun nakakulong. Tapos, ang sinasabi nung itong mga vlogger, nung mga reporter, na kawawa sila, kasi nandun sila. Naghihirap sila doon, wala halos makain. Pero guys, bakit pa sila nandun? I'm not condemning them. Diba? Bakit sila nandoon? It's because gumawa sila ng kasalanan. At nakakalungkot lang, sa batas natin, hindi ganun grabe yung justice. It's because, again, buhay sila eh. Kulong, kakain, although nandun yung remorse na nakapatay sila ng tao, ang sabi is, di ba, nandun yung act na hindi nila matanggap yung ginawa nila, kinokonsensya sila. It's because that's part nung result nung ginawa nila. Marami na rin po akong napuntahan na lugar. Naimbitahan na rin po ako mag-speak sa mga lugar na kung saan ang mga nakikinig sa akin puro galing ng preso, nakakakalaya lang. And yun yung naririnig ko sa kanila. Nagsisisi sila sa ginawa nila, nalulungkot sila bakit nila nagawa yun. Meron mga ganon. Meron namang inmates na frame up. Bakit ko sinasabing frame up? Kasi meron ako mga relatives na na-frame up din. Nakulong pero nakalaya. Diba? Kaya ang gusto ko po sabihin, going back doon sa may-ari ng lupa na binilhan ko po, tauhan po nila or close friend po nila yung tatay po nung pinatay na student doon sa isa sa kilalang college or university dito sa Pilipinas. Yung babae po na yon na pinatay is graduating, I think. Yeah, doon sa pinag-usapan po namin. Graduating po siya and pumunta lang po sa school or sa classmate. Basta yun po yung kwento para gumawa po ng research. And pag-uwi po, yun, yung nasakyan po yung tricycle, yun po yung non-rape at pumatay sa kanya. Sorry to hear,
It's because yung tatay po is servant of the Lord. Nagsaserve din kay Lord. Ano sila, buong pamilya sila, devoted sila sa pag-serve kay Lord. Di ba, napaka-unfair that you're innocent, inosente anak mo, pag sinabing anak, di ba, pinagbuntis, inalagaan ng 9 months, sinapupunan, gastos, hirap, pag-iingat, 'di ba? Paglabas ng 9 months is papanganak, gastos na naman, hirap, 'di ba? Tapos po yung gagastusin niyan, diapers, gatas, and yung lahat ng healthcare na kailangan po ng bata. Which is hindi ganun kadali. Tapos, ilang taon yan, magkakasakit, dadali mo sa ospital, gastos na naman, hirap para maalagaan mo. Tapos, mag-aaral, elementary or preparatory, kinder, elementary, gastos, hirap na naman, di ba? Dahil mahal mo yung anak mo eh. Tutungtong na high school, ganun ulit, gastos, hirap, and etc. College, dahil gusto mong umahon din sa hirap yung anak mo, hindi niya maranasan yung naranasan mo. Pag-aaralin mo, kahit gaano kamahal ang tuition fee, allowances, and etc. Pagpapakain mo dyan araw-araw, dahil mahal mo. And then, suddenly, papatayin lang na hindi mo kilala. Hindi natin alam kung nakadroga, hindi natin alam kung ano na sa utak. Pero it's so unfair that you spend time for almost 20 years for your son, for your daughter, at papatayin lang ng iba. Lalo na pinakamasakit po pagka po babae ni-rape tapos pinatay lang. Iba tinatapon sa ilog or kung saan, binaboy, diba? It's unfair. Now, habang nagkukwentuhan po kami nung may-ari ng lupa, I'm so sad. It's because nabalitaan ko yun eh. Nasa province po ako nung nabalitaan ko yung issue na yun. So, syempre, that would be so devastating. It's because buhay yung kinitil mo. Pangarap yung kinitil mo. Yung pinaghirapan for almost 21 years, kung 21 years old po yung bata or yung dalagang yun, pinatay. Ni-rape, pinatay. Diba? Kaya nung napanood ko po yung na-televise po sa TV yun, grabe yung hagulgol ng tatay. Grabe yung hagulgol ng nanay at magkakapatid dahil nawalan sila ng mahal sa buhay. Tapos, eto tayo nga yung mga vlogger, hindi natin nakita yung side na yun. No? I'm not condemning anyone here. Okay ang tumulong sa tao. Okay ang magpakain sa tao. Nakakulong man yan or hindi, it's your prerogative, it's your decision if you want to help people. Pero sana, di ba, isinantabi natin or quote and quote, inaral natin. Pagka pinost ko ba to, okay kaya? Okay, okay dahil marami kang views, maraming humanga sa'yo dahil sa ginawa mo. Di ba? Dahil pinakita mo na tumulong ka. Pero paano kaya yung mga victim na nakapanood nun? Just imagine, ano kaya ang pakiramdam nila na naging superhero ka or superhero tayo doon sa mga nanira ng buhay. O nandun tayo, meron tayong merong pagbabago. Yung nga, restorative justice, yun yung narinig ko sa video. May restorative justice daw na kinakausap ang victim and then yung ng-biktima na mag-move on. Pero hindi kasi ganun kadali yun eh. Hindi kasi sabihin natin
pinatay mo anak ko, sige, okay lang. Hindi. It's because hanggang mamatay tayo bilang tao. Lahat na namatay na kapamilya natin, naalala nga natin, di ba? Kahit nasa sementeryo sila, pupunta tayo dun sa araw ng, di ba, pag-alala sa kanila. Gaalay tayo ng kandila. Hanggang pagtanda natin, naalala natin yun. Di ba? Pero yung part na, di ba, hindi natin nakita yun bilang vlogger. Kung ako siguro ang nasa sitwasyon na ganon, hindi ko na lang siya i-post sa videos ko or sa YouTube channel ko. It's because I am thinking na magiging reaction ng mga victims. Again, yung mga na-frame up po, yung mga walang kasalanan na sa loob ng kulungan, yung dapat na nakalaya na nandun pa sa kulungan, we're not against with them. It's because dapat talaga silang tulungan kasi na-frame up lang sila. Pero lahat po na tinutulungan natin na inmates, sige po, tulungan natin. Pero again, yung sinasabi ko po dito is yung mga taong na biktima na nakapanood po nun. Ano kaya mararamdaman nila? Kayo po, guys, mga kap. Kung kayo po ang nasa sitwasyon, kayo ang biktima, at nakita nyo po na yun, may superhero na pumunta doon sa ng biktima sa inyo, nagnakaw sa inyo, pinatay ang anak nyo, pinatay ang asawa nyo, pinatay ang buong pamilya nyo, nirape ang anak mo, nirape yung asawa mo sa harapan mo. Not to the extent of, sabihin natin, exaggeration. No, it's happening. Diba? Nirape ang kapatid mo, kamag-anak mo, pinatay kamag-anak mo. At may isang superhero, di ba, na nagpakain at sabi nakakaawa. Pero, di ba, para sa akin, kung ako tatanungin ninyo is, kung nakakaawa man sila sa situation nila doon, it's because, again, meron silang ginawang kasalanan. Kung hindi sana nila ginawa yung kasalanan nila, wala po sila doon. Kung hindi po sana sila nag-violate sa law, wala po sila doon. And part yun ng restoration ng soul nila na sana paglabas nila doon, okay na, hindi na sila gagawa ng kasalanan, hindi na nila uulitin. Kaya kung ako po ang tatanungin, lagi ko pong sinasabi po is gustuin ko man na hindi na lang mag-comment sana eh. Yun talaga yung inisip ko eh. May kailan ba ako dito? I'm a vlogger also, that's why what I am trying to say is sana, di ba? Nakita naman natin yung other side. Hindi palaging pera, hindi palaging views, hindi palaging pag-add ng or pagdami ng viewers, ng subscribers. Sana maging maging responsible tayo sa content na ginagawa natin. 'Di ba? Matutuwa pa siguro ako kung ako, 'di ba? Viewer din ako eh. Simple viewer. Matutuwa pa siguro ako kung makita ko tinulungan orphanage. Kung tinulungan is tahanang walang hagdanan. Yung mga tao na less fortunate. Maraming remote areas sa Pilipinas. I've been there sa isa sa mga remote areas here in the Philippines na kailangan talaga ng tulong. Kung i-video mo, mas maganda. Makita namin. Diba? Pero yung ganitong video na, di ba, papanood namin, tapos babasa ako ng mga comments. Kung ako yung biktima, tapos nakikita ko to superhero ng biktima sa akin, diba? Parang hindi maganda tingnan. So, yun lang yung masasabi ko. Good job sa ginawa mo sa pagpapakain sa mga naghihirap sa loob ng selda. Pero not a good job na pinost mo pa sa YouTube. Good, congratulations sa'yo dahil maraming nanood, diba? Congratulations sa inyo. Kung yan yung content niyo, marami nanood sa inyo, marami kayong naging pera sa channel, sa video na yon. Good for you. Pero again, maging responsible tayo sa content natin.
So thank you guys. Yeah, if you have anything on your mind, please comment down below. I am willing to check that. I am willing to look for that. And check natin, di ba? Para sa inyo, yun ang tanong ko. Kung ikaw ang sa situation ng biktima at nakita mo yung ganung video na ang sabi, kawawa, wala makain, anong magiging reaction mo kung ikaw yung biktima? Diba? Ikaw yung nawala ng pamilya, ng mahal sa buhay, na nakawan, etc. Muntik-muntik kang pang buhay sa buhay mo. So palagay mo, ano yung mararamdaman mo? You can react po. Comment down below. And please subscribe to my channel, guys. And yeah, marami pang reaction videos tayong gagawin. And masaya po ako na gawin ito bilang advocacy ko na rin po para po sa inyo. Alright? And again guys, thank you for tuning in to my channel, SBTV. And mga kap, thank you po. Have a great day and God bless you. Bye-bye for now.